Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Bata si Tony Claire Castro. Today is November 15, 2025 at pang-apat na po natin itong live stream at panghuli. Yan. Pasensya na, maabot na ng alas 12 o 11:50. But anyway, konti na lang to. Konti na lang. Basta natuwa lang po ako. Natawa dito sa, saan na to? Sa, tawag dito, Revelasyon. Sa Revelasyon ni Kuya Mon Tulfo. Malamang napanood nyo na to kasi yung first part ay na-take up natin about dun sa mga destabilizers. Pero itong dulo, mas maganda pala. Hindi ko siya natapos dati. Kasi akala ko nandun na. Pero ito, mas magandang revelasyon dito ni Kuya Montulfo. Kaya paggamit muna po ng video at i-analyze po namin sa DZMM Teleradio. Thank you. Let's go. Kasi ang hindi ko makomprehend dito, Kuya Mon, kung naghahabol sila ng tunay na pagbabago, yung papalit naman, tainted din naman yung naging administrasyon. Yun na. Diba? Mga kli, diba? Kung gusto talaga nila ng pagbabago, diba? Kasi nga may magra-rally, diba? Mga team itim. Ay, hindi, mga retired general yata pinag-usapan dito kasi destabilizer. Diba? Kung gusto nila ng pagbabago, paano yan? Tainted naman din yung papalit. Tainted din yung nakarang administrasyon. Ito ulit natin konti. Okay. Hugas kamay. Sir, ay, ba't layo? Walang binanggit. Retired na magkakasama. Retired naman yan. Mula ito sa kampo ni ng mga Duterte Correct, yes. Correct. Kasi ibinabasa ko itong mga pangalang nakalagay dito. Pero mayroon din silang agenda. Tandaan mo yung mga galing kay Sara ito Oo nga, kasi ibinabasa ko itong mga pangalang nakalagay dito. Mula ito sa kampo ni ng mga Duterte Correct, yes. Correct. Nako, oo. Bakit? Sino ba nando doon? De Leon. Ay, sorry, De Leon. Si Pokis. Orlando De Leon. Magalong. Yung sasabi niya ng mga Duterte. O tama. La Chica. Diba? Si Leonardo. Mike Defensor. Lahat ng binanggit ni Kuya Mon, sa kanyang Facebook, tungkol sa mga pangalan ng destabilizers or nagpaplano, Duterte talaga. Duterte talaga. Hindi naman makakaila. Diba? Nasaan na ba siya? Hindi naman makakaila. Kahit naman to si hindi makakaila. Ni Senator, hanapin ko ulit hinanap ko lang. Saan na ba yun? Hindi naman makakaila ni dito. Hindi makakaila ni Mayor Magalong na supporter naman siya talaga ni Duterte. Diba? Saan na ba yun, Kuya Mon? Hanap ko yung mo. Noong araw ba yun? Basta, natatandaan ko nando doon ay si Pokis. Romy Pokis. Oo. Tapos, si Orlando De Leon. Diba? Orlando De Leon. Mayor Magalong. For confirmation. Pero yun, Duterte pa rin, di ba? At La Chica, diba? 125 million sa kanya binigay. Diretso. Sa kanya pinaabot, di ba? Sino ba? Mike Defensor. Pero dinay naman nila Mike Defensor. Pero kumagay, mga nandoon pangalan, mga Duterte. Di ba? Mga Duterte yun. Kaya, yun yung kanilang obserbasyon, mga ka-clear. Hindi tayo nagbigay ng obserbasyon na yan. Sila. At muli, nandun nga si Mayor Magalong. Ay, tuloy. Ako rin, sabi ko, akala ko, puro lahat ito, maliban lang siguro kay yung mga iba dyan. Pero yung mga colonel, puro Sara yan. Kasi ang hindi ko makomprehend dito, Kuya Mon, kung naghahabol sila ng tunay na pagbabago, yung papalit naman, tainted din naman yung naging administrasyon. Sinabi mo pa. Nung araw, akala ko nga may pagbabago yung panahon ni Digong. Dahil ako yung hindi sa pagmamayabang, ako yung nagtatakot sa kanya noon. Pero nakita ko, walang pagbabago. Nung araw, pag mayroon yung kay Freddy Aguilar, yung pagbabago, nanginginig yung balahibo ko. Oo, di ba? Sorry. Ano yung kanta niyan? Bayan, ano yung kanta ni Freddy Aguilar? Bayan, ano yun? Ang bayan kung, hindi. Yung may kalimutan ko yung kanta ni Freddy Aguilar. Yun. Totoo naman nakakapalindig balahibo kung ikaw ay talagang makabayan. Kung di mo naman pinaglalaban ng ang bayan mo, tapos kakampi ka na ng ibang bansa, hindi bagay sa'yo yung kanta ni Freddy Aguilar. Hindi anak talaga, sabi anak. Yung bayan. Ano ba? May kinanta ba siya? O sige, hindi ko alam kinanta niya para kay... Sabi ko, wala na talagang may pagbabago. Kaya pag narinig mo yung, gusto kong masuka, yung pagbabago na kinakanta. Hindi na talaga, pati Magdalena. Iba naman yun. Mahilig siya sa girl. Diba? Hindi naman Magdalena. Hindi rin ipaglalaban. Basta sa bayan niya tayo, Maka-China nga, Duterte. Bayan ko. Ayun.
Ang bayan ko, binihag ka, nasakdal sa dusa. O, kinakanta to, pero basta kinakanta to. Okay? Ay, di ba? Wala na rin naman yung kumanta. Kaya nga, wala rin. Pero wala, yun naman kumanta wala naman siya, ganun din naman ako. Lahat tayo na maraming nagoyo. Ayun, nagoyo, mga kakli. Nabudol pala si Kuya Montulfo ni dating Pangulong Duterte. Ka-Freddy DDS din. Syempre, nabigyan siya ng halaga naman, di ba? Di ba? Wala namang problema doon. Kaya lang kasi nagbago nabudol nga. Kahit nga si Kuya Mon, nabudol. Maraming nagoyo si Digong. Masakit pa sabihin dahil kaibigan ko siya. Ngayon po lang marami nang lumalabas ngayon, no? Yung DPWH, ang dami na. DPWH, ang dami ng ghost projects, mga kaklir. Ayaw lang itong ipa-take up ng mga DDS. Pero ang dami talaga. Umami naman si Digong. Si dating Pangulong Duterte na may ghost project siya, ba't ayaw yung puntahan? Liability yun. Mga ibang mga, yung mga katiwalian. Kasi nakafocus tayo sa war on drugs. Kasi yun lang ang pinukosa niya, si build, nako nakaharang, hindi pinag-uusapan, pero build ng build ng yaman, di ba? Yan. Andun sila. Di ba isa sa mga sinisigaw ni Digong dati yun, na lalabanan niya yung corruption din, bukod sa drugs? Kaya nga, mahina siya Yung tauhan niya ang gumagawa Talagay ko, siyempre, hindi niya pwedeng hindi rin niya alam. Otherwise, taka siya. Nagbigay inspirasyon naman si former PBA star at kasalukuyang San Juan City Councilor James Yap matapos personal na mamahagi ng Alam niyo, di ba, sa formalin nga, sabi niya, anong gawin natin? Michael Yang, negosyante yan. Adre, anong gagawin natin? Nagsusumigaw yung korupsyon ng family, go pa rin. Tapos sabi niya kay Dr. kay DOH Secretary Duque, ibigay ang pera, DBM, PSDBM, kay Christopher Lau. Siya na nag-manage ng lahat ng transaksyon ng family. Kaya, ubos ang pera. Okay. Sir, yung pinost niyo po sa Facebook na mga pangalan, may isa doon nakalagay, I'm curious, bakit po may nakalagay na for confirmation? Ano po ibig sabihin nun? Yan ang tinitingnan pa nila. Kung talagang, ibig na kung talagang, nakita nila sa report kasi Pina-verify nila yung si Magalong. May hamon si Vice President Sara Duterte. So, pinagdududahan si Mayor Magalong. Na kinakailangang back down ng proof o kaya ay mga matitibay na ebidensya itong mga lumalabas na ito na, gaya ng binabanggit mo, Raymond. Ang tawag tingnan mo naman yung mga nasalitaan, karamihan dyan na kay Sara. At saka kami po kasama sa mga nagpupundok. Doon napupunta yung intelligence fund natin. Kasi ang tawag nga niya doon. Doon na napupunta yung intelligence funds? Okay, sige, tuloy. Ay chismis daw. Chismis daw ang tawag dyan. Well, may, di ba, nag-uumpisa ko minsan sa chismis yung mga balita. Tapos nagiging totoo. Pero, maging successful kaya ito kasi yung dalawang ginawang people power o kaya destabilization hindi naman may tuturing na naging successful, Raymond. Alam mo ba na panahon ni Era? Pinlano nila yan, yung mga generals. Pinlano ni GMA. Ang nangyari yan, kaya ma-active members ng military, ng mga generals na active members, active service. Kaya naging successful. Hindi po ba kawawa na yung bayan natin kung dadagdag pa ito? Matapos tayong nagasain ng mga bagyo, may lindol sa Cebu, sa Davao, hindi po ba dadagdag pa ito kung magkakaroon ng destabilization? Sinabi mo pa, wala na pa. Diba? Yun yung mga clear Kahit ang Pangulo nagsusumikap na iangat ang ang ekonomiya natin, may mga taong gusto talagang pabagsak. Intensyon. Tapos ang gagawin nila, magre-reflect ito, kamukha nung sinabi ni BP Sara, magre-reflect ito sa Pangulo. Loss of trust, when in fact sila yung gumagawa ng dahilan. Diba? Punta ka sa ibang bansa, kasama siya. Lahat ng sabi niya, puro panira sa gobyerno. Nakakaangat ba ng ekonomiya yun? Diba? Hindi. Tapos isisihin mo lahat ngayon sa Pangulo, when in fact, isa kayo sa grupo nyo kung paano makapanira sa gobyerno na parang walang ginagawa. Diba? Cause kayo ng pagbaba ng ekonomiya kahit hindi nyo sabihin nyo na gagawa na naman tayo ng kwento, hilo tayo sa ganito. Hindi. Kahit tanongin sa mga ekonomista. Yung ginagawa nyong paninira sa gobyerno, lalo-lalo na wala kayong ebidensya, nakakakos yan ng pagbaksak ng ekonomiya. Diba? Pero pinipilit iangat, kayo pinipilit yung ibagsak. Ikaw ang pag-asa, yun. Ayun. Ikaw ang pag-asa. Kinalang ko ano yun. Ganon, pag-asa ka nga. Bubuk na tayo Parang dito pa yung destabilization. Bukod na tayo, sa baha, sa lindol, dito pa. Di ba mga clear? Pilit iniangat ng Pangulo, ang daming kalamidad Pilit inaangat, di ba? Mga tao pupuntahan, ayuda dito, ayuda dyan. Tapos ngayon yung rally, gagastusan pa yan.
Shout out po mga member ng AISC na dadalo sa rally sa house na lang kayo, tahimik, pabuhay nyo. Diomedes Angeles. Ito siguro ay kanilang prayer rally para mawala ng mga korap. Kaya sana lang. O, tayo naman iginagala natin ng ISC. Sana noon pa, di ba? Sana noon pa, kasi mas maraming korap nung nakaraan. Hindi lang ito nabuksan kasi hindi binuksan ni dating Pangulong Duterte. Sige, tandaan nyo, di ba may ghost projects na siya as early as 2020? Ghost projects 2020. Namayag pag nandis kaya 2016. Pero wala hindi inimbestigahan. Umiwas. Ang Pangulo Marcos, hindi umiwas. Anong kawawa ang bayan natin? Bukod sa kampo ng mga Duterte na binabanggit mong financier, meron pa bang outside forces kaya ang sumusuporta to in terms of finances sa mga Duterte? Sa akin, sa dyan natin wala. Solo nila? So, ibig sabihin napakarami lang pera. Wow! Ang dami nilang pera para mag-finance nito. Tingnan natin Big ang time! reaction, Kuya Mon. Big time, attorney. Big time. Tuwatawa si Bole. Big time, big time. Solo nila? So, ibig sabihin napakarami lang pera. At tumatawa. Ay, nako. O, di alam niya. Di ba close sila? Alam niya maraming pera sa Digong. Tama. Marangan tayo, Mabsat. Again, sa mga bagong pasok dyan. Again, sa mga bagong pasok at sa mga team replay natin dyan ngayon, Mabsat, no? Baka naman, like and subscribe tayo. Salamat. Alam niya. Saan galing to? Di ba? Well, namin naman niya kasi magnanakaw siya. 6 years sila, noon. Oo. Alam mo, 6 years sila. 6 years. 6 years ka naman. Sabagay. So, anong inaasahan natin from this day? Kasi hindi mangyari yung pinatatakutan natin. Ayaw din ni Kuya Paul. Yung nangyari sa Nepal at sa Indonesia. Ito bang mga nagpaplano na ito? Meron ba silang timetable? Kailan magki-kick off? Kailan? Wala kong alam yan. Pero alam ko, binigyan ako ng listahan na yan. At saka nung dinasa ko, puro mga group ni Sara yan. So, ibig sabihin? Talaga yun, mga kaklidera mo, di ba? Parang yun din naman tingin ng mga tao Grupo ni Sara to. Grupo ng Duterte to. Mas marami sila mapapakinabangan pag wala ang Pangulong Marcos Jr. Una, syempre, mamamayag pag na yung hindi na mauhuli si Senator Batang. Tsaka si Hindi na Bongo. mauhuli si Senator Bongo. Hindi na mauhuli si Albayalde, if ever. Di ba? Pangalawa, hindi na mapapaimbestigahan yung 125 million confidential funds. Saka yung 500 million na confidential funds. Yung mga senador, attorney. Yung mga senador, nasangkot. Yung mga kaalyado niya, hindi na rin papaimbestigahan to sa ombudsman. Tama. I-dismiss agad to. Malamang. Pastor Kibuloy, hindi ito ma-extradite. Marami silang papakinabangan. Kapag wala ang Pangulo, kasi ang Pangulo ngayon, ano yung dapat na ibigay na hustisya, doon siya, due process. Tama ka dyan, attorney. Sa dami ng nabangga ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang tinamaan, nako po, nabulabog talaga sila dyan. Kaya nako, tarantang-taranta tong mga to. Kaya lang kaso, kung dapat, basta nasa ayos, nasa ebidensya, hindi gumagawa, hindi nag-iintriga, hindi nagpaplanta ng ebidensya. Tama. Kasi kung style Digong, mga kaklit, planta lang na lang ebidensya yan kulong agad yan Hindi siya ganun. Ebidensya. Dahil maraming tatamaan, lalo na sa mga kaalyado nila, or kaalyado na sa kanya, kamukha ni Zaldico, para hindi mapindown. Aalyado sila doon sa ayaw kay Pangulong Marcos Jr. Tatamaan. Yun ang dapat na hindi natin payagan dahil ngayon nakikita natin na dapat tumino ang gobyerno, matanggal ang dapat matanggal na mga korap. At yan ang ayaw nila. Ayaw nila yan. Gusto nila manatili doon. Diba? Mamayagpag, pati mga may-ari ng mga real estate. Diba? Bubulagay na lang tayo. Paano bulaga kaya mangyayari? Anong inasaan? Kawawa naman tayo. Kawawa naman yung bayan. Pero napapag-usapan din po ba doon sa Intel report kung paano ito mapipigilan? Ang sa akin, kanina, nag-isip-isip ako Baka nabulabog sila. Ito yung mga nabulabog sila. Yung mga korap dati, na pampered, na panahon ni dati Pangulong Duterte, especially the bill, mga clear, may aminin dito si, nabulabog. At kailangan na mawala, yun ang bulabog. At hindi yan ang pakay ko nabulabog sila. Ang akin objective report ko. Pero sa tingin ko kanina, baka nabulabog sila Okay. Base ba dun sa Intel, Kuya Mon, ano ba? Kasama ba sa plano nila yung takeover, puwersahan na pag-takeover? Wala akong alam dyan. Wala pa nga. Pero yung mga binabantayan ay wala namang capability kasi yung mga iba, yung mga binabantayan diba? Si General Puki po, retired General Puki, si retired General Magalong, na mayor ng Baguio. Wala namang mga tao yan Kasi sa military, wala nang tao. Pwesto. Hindi ka na susundin yan. Yung may chain of command diba? May tinatawag na chain of command. Yung nasa pwesto, yun ang susundin nila. Hindi kasi na-imagine ko kung magkakaroon ng puwersahan takeover, magiging bloody ang mangyayari yan. Sana hindi.
Sana nakatulog yung aking report. Yan ang hindi ko yung pakaya. Oo. Alam mo, Kuya Mon, yung salita mong sana hindi, ninervous ako dun eh. Alam mo bakit? Oo. Yung mga tao kasi galit na eh. Oo. Galit na yung mga tao, pero saan nag-umpisa ito? Nag-umpisa kay Digong. Oh. Aray! Mismong kaibigan ni dating Pangulong Duterte. Umpisa kay Yung Digong. korupsyon, saan daw nagsimula? Kay Digong. Sige, ulitin natin ng konti konti. Pag-aral natin ng konti. Saan nag-umpisa ito? Alam mo bakit? Oo. Yung mga tao kasi galit na eh. Oo. Galit na yung mga tao, pero saan nag-umpisa ito? Nag-umpisa kay Digong. Parang si BBM last touch lang. Last touch nga lang si BBM kasi nag-crossover pa yung ibang tao ni Digong. Hindi man agad napalitan yan eh. Na last touch lang si Pangulong Marcos ngayon. Pero siya pa yung nag-open para masimulan to, maimbestigahan. So nagsimula ang korupsyon sa panahon ni Digong. Kung basta possible, last touch. Oo. Pero karamihan dyan, di ba, yung the height of thievery took place during Digong's time. The height of thievery begins during Duterte's time ulit. Pero karamihan dyan, di ba, yung the height of thievery took place during Digong's time. The height of thievery took place during Digong's time. Bakit? Kasi mismo si Digong, sinabi niya magnanakaw siya. Tama. So pinalakpakan siya ng mga tao nung sinabi niya magnanakaw siya. Locally with multivitamins A, B, C, D. Wala na siyang pakialam, mga kakrit. Kasi alam niya, hindi siya tutulig sa in kahit nagnanakaw siya. Pinalakpakan eh. Tandaan niyo yun? No, inaamin, sabi ni Digong, inaamin niya na magnanakaw siya. Marami siyang nakurakot. Aaminin ko, galit ako sa korap, pero aaminin niya na korap siya. Na nagnakaw siya. Marami siyang ninakaw, pero ubus na. Palakpakan ng tao. Di ba? Nung sinabi niyang pumatay siya, palakpakan ng tao. Nung inamin niya na kiss sa mga babae, palakpakan ng tao. Nung yung minura niya yung Panginoon, at the end, pinalakpakan siya. Gano'n, na-tolerate. Kaya tuloy, yung height of thievery took place during his time. At hindi natin alam dahil nakatutok tayo doon sa war on drugs niya. Lahat lang sinasabi ni Pangulong Duterte. War on drugs. Wala siyang ibang report. Kasi kung titingnan natin, yung composition nitong mga lumalabas na pangalan, hindi talaga hindi talaga pagbabago yung gusto silang mangyari. Meron lang parang gusto silang pagtakpan. Dahil karamihan ngayon ng mga lumalabas, puro puro mga controversy, anomaly from previous administration. Nagtaka ako dahil doon sa listahan, wala na yung unang listahan, mayroong yung Atong Ang eh. Meron eh. Pero wala na ngayong listahan na ito. Di ba, mga? Ibig sabihin, nabulabog yung mga tao na ngayon na lumalabas sa korupsyon, puro kaalyado dati o nung nakaraang administrasyon. Kaya hindi niya gugustuhin si Pangulong Marcos Jr. Yun. Kasi tatamaan sila. Kaya yung gusto na palitan si Pangulong Marcos Jr., yan ang mga korap. Yan ang nagtotolerate sa mga korap. Yan ang nagtotolerate sa mga magnanakaw. Pag mayroong gusto na mag-resign ng Pangulo, tinotolerate nila na maupo, magnanakaw. O anong araw yung may anak na magnanakaw. Matunog sa intelligence community, yung kay Atong, yung pangalan ni Atong Ang. Bakit kaya nawala? Hindi ko alam. Ayaw ko na end it. I don't want to venture a guess. Pero, alam mo na, pero kung minsan ang gumagana eh. O kaya baka napagsabihan siya. Napagsabihan siya na huwag mag-join. Oo, napagsabihan siya na huwag mag-join dahil mas lalo siyang iipitin kung hindi magtagumpay. Parte si Atong Ang ng distab. Sabi para wag nang sumama. Parang yun yung analysis eh. Dati, Pinanser ba yan? Atong Ang nandoon. Pinanser ba? Ayaw ko na end it. I don't want to venture a guess. Pero, alam mo na, pero kung minsan ang gumagana eh. Pera ang gumagana. Kaya baka napagsabihan siya. Napagsabihan siya na huwag mag-join. Oo, napagsabihan siya na huwag mag-join dahil mas lalo siyang iipitin kung hindi magtagumpay. Financier siya before. Lumalabas na sinabi niya, lumalabas si Atong Ang. Mukhang financier ng distab. Dati. Diba? Yun yung lumalabas mga kaklira. Pero ikaw, bilang observer, bilang matagal na ring journalist, anong observation mo rito? Yung percentage of success, kung sakasakali man. Yung nga din sabi ko nga kanina, yung report ko, parang nakuwag o kaya nabulabog sila. Hindi na lang alam ngayon ang gagawin nila kasi na-expose na sila eh.
So, lumalabas, sabi nga niya, hindi naman daw yun yung intention niya, pero mukhang nabulabog yung mga may intention mag-disturb. Diba? Kung sabihin natin na bulabog, titigil na kaya yan o magpapalamig muna? Hindi ko alam, pero tandaan mo, may mga rally na malaki ha. Yung sa Iglesia ni Cristo at saka yung sa Trillion March. Peso March. Oo. Nako. Alright. Sige po, maraming salamat, Sir Mon. Sorry, Kuya Mon. Okay. Kuya Mon, salamat ha, salamat. Ang daming revelation dito mga ka-clear ha. Ang dami natin nalaman. Mo kasi Ato, lagyan ko sa title, thumbnail ko yan. Hindi ko kasi ito napanood yung dulo. Nakita ko lang hanggang doon lang ako sa ano eh. That the height of thievery took place during the time of Digong Duterte. O diba? Alam niya, mayaman. Sinatawa siya eh. Big time. Kinuha yung pera. Ayan lang mga ka-clear. O 12:24 na. Naku, sorry naman po. At na, ano tayo, team replay na ng iba. Text Civil 11 no. Mga MIBs ko, Let Reyes ha. Adictus Rex. May Salamat, Attorney Claire. So, yun mga bisat, no? At least natapos din tayo. At magfo-focus na tayo ngayon dito sa rally ng INC. Pero mamaya mag-break muna tayo kasi naka 1 hour 40 minutes na tayo sa ating live stream for today. No? So mamaya, bawi tayo. Actually, hindi pa tayo nagpe-breakfast. It's already 10 o'clock. Wala pa tayong breakfast. Magiging breakfast lunch na to. Magluluto pa ng pagkain si Maestro. Kasi kagigising na nung bandang alas 8 eh. But anyway, again, maraming salamat po. Thank you very much sa mga kasama natin dito. Nandyan si Dayan. Dayan, Sarah Force ka na din? Naka Zera Force si Arden, no? At ayan, Arden Zera Force, Winnie Artos, Daisy Cartas, Entay Macwan. Sino pa mga nandyan mula kanina? Si Winnie Artos, si Arton Zala, nandyan din. Sino pa? Yung mga iba na dyan po. Maraming salamat po sa mga sumama kay Maestro. Mula pa kanina. Si Mintik, nandyan din kanina. Si Loreto Dona Jr. Nandiyan din, si Marilyn Valencia. At sa lahat po ng mga silent viewers, maraming salamat. Kita-kits tayo sa ating next live stream. Doon na tayo sa INC mamaya, no? Sa gagawin nilang ang tawag nito, rally. Actually, ipakita ko na sa inyo. Konti lang ha. Pahagip lang muna. So far, ito yung updated. Ito yung update ng INC ngayon. Pakita ko sa inyo. Yan natin. 11 minutes ago. 11 minutes ago, ito na po ang kanilang number. Tsaka may napansin ako dito, may mga tent.